Grow with an Edge segment na po tayo ulit at alam nyo naman po sa bahaging ito, lagi tayo nagbibigay ng informative and helpful tips on how we help our children grow with an edge. Like for this episode, aalamin po natin kung paano ba makakatulong ang teknolohiya or technology sa edukasyon po ng ating mga anak. Madalas natin nababasa na may mga negative effects po ang internet at panonood ng TV sa mga bata. Halimbawa ang strained eyes, kawalan o kakulangan ng physical and outdoor activities, at early exposure sa masiselang bagay na hindi dapat nakikita ng mga bata at an early age. Ito po ay pinangangambahang makakaapekto naman sa kanilang sense of morality. Pero in reality, we cannot go against technology. Bahagi na po talaga ito ng buhay natin. Alam niyo bang based on a study noong 2010, nasa 29,700,000 na ang internet users sa Pilipinas pa lang. 30% ito ng ating entire population. At batay naman sa pag-aaral ng PBS or Public Broadcasting Service, halos 75% po ng mga infants at toddlers ang na-expose na sa TV bago pa man sila mag 2 years old. But the good news is, we can manage our kids' usage of the internet and TV viewership. Malaki rin po ang magagawa natin para magabayan sila sa wastong paggamit ng mga media na ito. At para sa ilang helpful tips, kasama po natin ngayon sa ating studio si Marie Cristan from Ascent. Ang Ascent po ay isang IT company sa Pilipinas focusing on education. At si Marie Cris, she's the Operation Manager of Ascent, handling 7 departments. At isa na nga po rito yung IT academic, and she's been with the IT education sector for 7 years. Si Miss Michelle Chua naman po ay sa IT support group ng Ascent. And she's a mother to 4 years old and mom na siya ulit ngayon, di ba? Ng isang ilang months na ngayon? 5-month-old baby. Ayan, inside her tummy. Ayan, soon pa lang ang kanyang paglabas. Welcome sa Moments. Thank you very much for having us. Yes, naku ano. So, how can parents manage the children's usage of the internet? Yes, first of all, siguro Ms. Gladys, from my point of view as one involved in the IT sector and education as well, I want to correct the misconception of parents that technology or internet is basically something that's destructive sa education. Hindi po ganon, ano. Tama po yung question nyo. Paano natin mamamanage? So, definitely, mamamanage natin to by using tools din, technology rin. Isa dito, meron tayong tinatawag na LAN school software. So, from this software, mamomonitor ni parents kung ano yung ginagawa ni kanyang baby, sa kanyang computer, whether it's internet, pwede talaga niyang, si parents, pwede niyang i-block ang isang website na feeling niya hindi nakakabuti sa pag-aaral ng kanyang kids. At the same time, vice versa naman, pwede rin lang siyang mag-delegate ng certain website na pwedeng bisitahin ng kids niya. And hindi lang siya pang internet, maganda rin to kasi kahit kung nasosobrahan na sa computer games yung mga bata, pwede niya ring i-stop na yung pagko-computer game ng bata. So, technology also addresses the problem of technology. Oh, okay. So, ang iyong eldest ay how old? 4 years old. 4 years old. At 4 years old ba, marunong na siyang mag-internet? Yes. Talaga? Yes. I teach her early, especially na sa IT education ako. So, I let her try yung mga products namin. And mabilis talagang nag-grasp ng bata kasi visual siya. So, yung response ng bata rin is different from the typical style, let's say, based from the textbook. Iba rin ang response kapag technology ang gamit. Pakitaan mo yung bata ng pictures using a gadget, mas mabilis ang response. And paulit-ulit maaalala. Yung recall, no? Iba. Yeah. Ano yung mga educational sites na pwedeng puntahan ng mga bata? O safe talaga puntahan nila? Actually, marami talagang available online na websites para sa mga bata. Pero the best way to really track what are the best websites is for us parents to be involved. Kasi hindi na excuse ngayon na matanda tayo, so na we don't know how to use the computer. Kailangan as parents, we have a role na
matuto kasi that's the only way we can guide them. So, surf with your children. Example of the websites, Miss Gladys, nandyan yung National Geographic, meron ding BBC. So ito popular mga dating mga networks sa TV. Pero iyon ngayon, pwede na siya, may mga website na siya for resources and education. Aside from that, meron ding Starfall, isa pa rin siyang website na pwedeng makatulong sa bata mag-aral. So ano yung mga applications na marirecommend nyo na talagang certified kid-friendly and at the same time education? Meron tayo niyan, meron tayong tinatawag na Kidspiration and Inspiration. Ito 30 years na to ginagamit globally. Nakakatulong siya, pwedeng gamitin to ng teacher and ng students, pero pwede rin as a mom, ikaw, if you want to guide, let's say si Christoph, mag-aral ng math or ng English, using this tool, pwede mo siyang i-guide sa homework niya. So, it's very interactive, magugustuhan ng mga bata kasi maraming library of images. So, while you're explaining, let's say, a math concept, pwede kang gumamit ng mga figures para mas maintindihan niya yung equation. Paano naman natin malilimit yung TV viewing and computer usage ng mga bata? I think parents talaga has a big role in terms of that. Kasi as parents, we have to plan ahead of time our activities. Kasi kasi the reason why children abuse or gets addicted sa internet and TV is because they get bored. So one way to address that is if your child is interested with sports or meron silang mga hobbies like handicrafts, beadwork. So if they're into that, as parents, we should support that. Kasi, or going out of town with the family, hindi kasi pwedeng mawawala ang socialization, interaction. Kasi doon nagsa-start yung change ng behavior if they become a habit na paggamit ng TV, ng walang control. So, that's one way to address Alam mo, it. totoo yan Usually kaya naman nahuhook yung mga anak natin sa panonood ng TV, di ba? Dahil nga bored sila, di ba? Walang magawa. Pero kung, i-incorporate mo sa kanilang daily activities, yung let's say, arts and crafts, ganyan. So, siguro nga mas malilimit yung TV viewing nila. And of course, sa sports, sabi mo nga, ano naman yung video games na meron pa rin physical activity with the kids? So, ang isa doon is yung Wii. So, ito yung mga games na merong sports na katulad. Yan. At magandang bonding din siya. Yes. Magandang bonding din siya for the family. So, ito talagang may simulation ng actual activity like boxing or tennis. So, what's another one? Another one is Kinect. So, it's similar to what Chris has mentioned, pero again, it's an engaging activity, whole body activity. Actually, mas marami nang lumalabas ngayon yung dance naman ang theme. So even adults, hindi lang kids yung nagkakaroon ng physical activity. Actually, we saw a research na these video games na may physical involvement fights obesity already in US. Kasi dahil nga dun sa dance, let's say, 4 times a day lang nila gagawin. They lose weight na. Ito naman, tungkol naman sa iPad at iPhones. Ako feeling ko talaga convergence na natin. Mayroon ba kayong masasuggest na educational na application or games para sa mga bata? Ako, sige, ano ko yan, ililista ko yan. Ano ba yung sa iPhone? Ayan. Katulad nung nasabi ko kanina, yung Kidspiration, Inspiration, maganda siyang application na pwede mo ring ilagay sa iPad mo. Okay. At tapos, meron din, katulad ng, meron kaming Infinite Learning Program, may kasama na tong Playway software na yung computer concepts or even teaching math, science, kasama na siya. Tapos meron pang mascots representing each technology. Talagang very entertaining mga bata, siya. sa mascots, diba? So yun ang mga masasuggest namin na mga applications na pwede nating ilagay sa iPad. Ayan. So ang technology naman pala ay hindi naman pala lahat disadvantage para sa mga bata. Actually, advantage pa rin siya, di ba? At ayan mga mommies, tandaan po mabuti ang tips mula sa ating experts. At ang tip ko naman po sa inyo, maging syempre mabuting role model sa ating mga anak. Ipakita natin sa ating mga anak na hindi sila kontrolado ng technology. Kahit na mahilig kang manood ng TV o mag-surf sa internet, you can still lead an active lifestyle. Pumili po ng isang sport or physical activity na maaari nyo maging bonding activity na rin. Like jogging, running,
gardening, swimming at iba pa. Maaari din pong gawing bonding ang cooking at meal sharing. Para mas masaya ang bonding, huwag kalimutan ang sustansya Rap Milk. Walang iba kundi ang Grow. Ito po ay gatas na walang palm oil. Kaya po tumutulong sa optimum calcium absorption. Meron pa pong Grow Boost System, 24 nutrients, DHA, taurine at prebiotics to support growth. Sa bandang huli, it still boils down to responsible parenting. Sa maagang edad po ng mga bata, ang mahalaga ang ating involvement sa maraming aspeto ng kanilang buhay. Kabilang na po dito ang TV viewing, internet browsing, at video gaming. So muli, maraming salamat sa inyo. Thank you very At much. syempre, ito, kay Mami Michelle, meron tayong Grow. Thank you very Ayan. much. Para sa iyong 4-year-old. At magbabalik pa rin po ang moments.